Hi guys, I'm Kay and babasahin ko na sa inyo yung 11 tips para makamove on. Number 1, tanggapin mong tapos na hindi mo nakamit ang happy ending kasama siya. Huwag mong gawing tourist spot ang nakaraan at huwag kang mag-staycation dyan. Ayun. Number 2, alam mo ba, marami pang source of happiness bukod sa love life. Huwag kang magpaka-bitter. Baka maging kagaya ka ni Miss Minchin. Humanap ka ng bagong hobby. And by new hobby, hindi pa kikipaglandian yung tinutukoy ko dito. Magbasa ka ng libro o kaya go out with your friends. Take a vacation. Maglaro ka ng sungka. Magbike ka, mga ganun. Libangin mo yung sarili. Number 3. Burahin mo ang lahat ng mga bagay na nakakapagpaalala sa kanya. Yung balat ng XO, Stay Fresh, Snowberry, yung mga balat ng mga candy na binigay niya sa'yo nung unang date nyo. Yung tuyong bulaklak na preserve mo pa at yung brochure ng house and lot na balak nyong bilhin, dalawa, na balang araw kapag nagpakasal kayo. Lahat yon itago o itapon mo o kaya ibaon mo sa lupa. Tapos lagyan mo ng RIP forever. Syempre joke lang yon. Pero seriously, hanggat maaari ay ilayo mo ang mga bagay na iyon sa iyong paningin. Bakit kamo? Ito kasi yung madalas na pumipigil sa iyo para magsimulang muli. At tanggapin ng katotohanan wala na talaga kayo. Ito yung nagbibigay ng false hope na baka naman nabigla lang siya. Kaya nagkukubli kang mag-move on at magsimula uli kasi baka bumalik pa nga siya. Nanghinayang kang itapon yung mga remembrance ng relasyon nyo. Kasi paano nga naman kung maayos nyo pa? Pero kung klaro mo naman nakikita na nakakapagsimula na uli siya at masaya na siya sa bago niyang relasyon habang ikaw ay nagmumukmuk pa rin sa mundong ginawa niyong dalawa, kawawa ka naman. Number 4, tigilan mo na ang pagpapakalavi niya. Stop hating your ex. Alam mo yung galit ay parang isang basong tubig. Hawakan mo yan gamit ang isang kamay for 10 seconds. Hindi mangangalay, pero habang patagal na ng patagal, mararamdaman mong pabigat na ito ng pabigat kahit hindi naman nadadagdagan ang timbang nito. Ganon kapag ginawa mong boarding house ang pain, anger at bitterness ang puso mo. Habang tumatagal, mas lalong masakit sa dibdib. Mas lalong lumalaki, mas lalo mo lang ipapamukha sa sarili mo na talo ka. At hindi ka pa nakaka-move on. Ang hindi mo alam, sa sarili mo lang ang pinapahirapan mo. Kaya cheer up, be. Cheer up. Ikaw na lang makakatulong sa sarili mo para maging okay ka uli. Lalo lang sasama ang loob mo kapag nakita mong kahit labas ng mga lahat ng litid mo sa tindi ng galit, hindi na siya naapektuhan. Ayun lang. And number 5, may mga kaibigan ka naman siguro, 'di ba? Kung wala, ipapairam ko muna sa si Emengard, Charis. Mag-open up ka sa kaibigan mo. At wag sa Facebook. Parinig ka ng parinig. Ikaw tuloy ang nagmumukhang patatas sa mga post mo. Huwag mo rin namang kingkimen dahil nakuday, mabubuang ka niyan. Better yet, go home and surround yourself with the love of your family and positive vibes. Number 6. Kung niloko ka at ipinagpalit sa iba, my dear, take your distance. Just take your distance and listen from mind, not the heart. Oo, totoo yun. By experience, Charis. Number 7. Kung ikaw na ipag-break, utang na loob. Huwag kang maghabol. Stop doing the chase. Trust me. Kung mahal ka niya, he'll go the nuts kapag pinanindigan mo ang pakipag-break mo sa kanya. Siya dapat ang maghahabol sa'yo. Don't answer his calls. Don't text him or her back. Lalong don't beg him to come back. Ano ka, sira? Ikaw ang naipag-break, tapos magmamahaw kang balikan ang kanya. Buti kaya kita ng patatas para matauhan ka. Number 8. Isipin mo na lang yung isang step na gagawin mo pabalik sa kanya ay katumbas ng ilang libong steps papunta na sana sa taong nakalaan sa'yo. You'll never find true love kung urong-sulong ka sa love life. Move on ngayon, bukas hindi na naman. Na-bored lang ex mo at naisipang i-text, kinilig ka naman. Just like that, nakalimutan mo nang sinaktan ka niya at kapag masaya na uli siya, wala ka na naman sa eksena. Number 9. Someone better is coming along.
Huwag kang atat humanap ng kapalit. Baka ina-interrogate pa ni Miss Minchin, basta darating din yung nakalaan para sa'yo. Sa ngayon, mag-have fun on your own. Di mo kailangang gumamit ng tao para magsaya. Number 10, familiar siguro sa'yo ang mga linyang ito. Putang ina, I wish I never met him. Tang ina pare, shit, my biggest mistake. Totoo nga ba? Talagang bang pinagsisihan mong nakilala mo siya? If you could turn back time, talaga bang you wouldn't do the same thing? Itchusera ka. Aminin mo, minsan ka na rin naging masaya dahil sa kanya. Minsan nagkaroon ng kilig sa pagitan yung dalawa. Minsan kayong naniwala na may forever. Your pain is understandable. Pero wag naman sanang na maging dahilan niya para maging bitter ka o kaya manakit ka rin ng ibang tao. What doesn't kill you makes you stronger. Like legit. Number 11, the last but not the least, Char. Huwag ka nang umasa na magkakabalikan pa kayo. No need to elaborate this. And what's wrong with being single? Ilang taon kang nabuhay na walang love life. Kaya mo uli yun. Take your time to heal. Walang deadline ng pag-move on. Magugulat ka na lang one day, okay ka na ulit, masaya ka na ulit, nagagawa mo na ulit yung ginagawa mo before bago pa siya dumating sa buhay mo. Yung happiness mong hindi na kailangan nakalaan sa ibang tao, yung happiness mong sarili mo na lang mismo yung makapagbigay sa'yo. Ayun. Bye-bye!